So bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa itong pangalawang sesyon ng Bible Seminar. Nandito po kami sa inyong harapan upang makinig kami ng banal na salita ng Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang lahat po kami ay makarating sa tunay na pagkakilala sa inyo. Samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami sa aming paghahanap ng katotohanan. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, welcome po kayong lahat sa itong pangalawang sesyon ng Bible Seminar. Okay? So, nag-promise po ako sa inyo kagabi na babalik po ako. Okay? So, kayo din po ay bumalik na. Salamat po sa inyong pagtupad ng promise. Okay? So, ito pong Bible Seminar po ay series. Okay? Session 1, Session 2, hanggang Session 6 po ay may connection sa bawat session. Kaya kung absent po kayo sa isang session, medyo mahirap na maintindihan yung next session. Kaya kahit pagod po kayo sa trabaho, sa pag-aaral, sana tuloy-tuloy po tayo. So, ano po ba yung topic po natin kagabi? Yung about purpose of life. So, about creation. So, naalala niyo po ba ninyo kung ano po ang pinag-aralan po natin kagabi? So, very simple question. So, itlog, manok, alin po ba mas mauna? Manok, okay? Manok. So, kung nalilito pa po kayo sa itong simple question, balik po kayo sa session 1, may recording po tayo. So, yung pinakaunang manok po ay saan po galing? Galing sa Diyos. Okay? Hindi po galing sa itlog. Okay? Galing sa Diyos. Kaya, yun po yung evidence na buhay ang Diyos ay yung creation na ginawa ng Diyos. Nakikita po natin araw-araw. Okay? Mas mahalagang question po ay bakit nilikha ng Diyos ang mundong ito? Ano po yung purpose? Okay? Dapat may purpose sa kanyang creation sa mundong ito. Bakit po? Dahil nahirapan po tayo sa ating buhay. Okay? Kaya minsan po may tanong po tayo, bakit ganito po yung buhay ko? Bakit ito ay nangyari sa akin? Okay. Kaya kailangan po natin tanungin si God, Panginoon, bakit nilikha mo ang salibutan? Bakit ipinanganak ako sa mundo ito? So, kailangan po natin makinig ng sagot galing sa Diyos. Dahil siya po yung lumikha sa atin. So, kung makinig po kayo ng mabuti hanggang session 6 po, yung mga tanong po ninyo sa inyong puso about life, yung problema po natin sa buhay ay isa-isa ay masasagot po natin. Masasagot po, makikita po natin sa Biblia yung sagot sa ating mga question. So yung second session po natin, so patuloy po tayo sa pag-aaral ng mga evidences. So para maging sure po tayo about Bible mismo. Kaya bago po tayo yung mag-aral ng mga evidences, so kilala po ba natin si Steve Jobs? Siya po yung founder ng Apple, okay? So Apple company, yung smartphone, yung iPhone, yung iPad ay yung ginawa po niya. So ito po yung mga sinabi po ni Steve Jobs bago po siya namatay.
So if today were the last day of your life, would you want to do what you are about to do today? So, panoorin po muna natin yung short, yung speech niya. Okay? For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. So, remembering that I'll dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make a big choice in life. So, lahat ng tao po ay nabubuhay. Nabubuhay, we are living. The other meaning, so we are dying. So, we are dying. At the same time, we are living. So, kailangan po natin alalahanin na balang araw po, lahat ng tao ay mamamatay. So, hanggang ngayon, yung focus po ng maraming tao po ay paano mabuhay ng mabuti. Kaya habang nag-focus po tayo sa buhay po natin sa mundong ito, madalas po natin makalimutan kung ano po ang purpose ng buhay. So, saan ako galing? Pagkatapos ng kamatayan, ano po ang mangyayari? So, yung itlog manok, kahit sinful question po ito, so napakahalaga po yung lesson. Okay? Kung nag-enjoy lang po tayo sa buhay, kung naghahanap lang po tayo ng mga magandang buhay dito sa lupa, anong kakainin, anong iinumin, so papaano, babayaran po may mga bills sa buhay. Okay. So, mahirap maisipan po ano ang purpose ng buhay. Okay. So, tingnan po natin sa Biblia. So, Lucas. So, ipapakilala ko po sa inyo isang storya. So, chapter 12. Verse 13. So, medyo mahabang story po ito, kaya sundan po ninyo ako. Sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. So, bali sinabi niya sa kanya, lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapagmahagi sa inyo? Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman sapagkat
ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Nagsalaysay siya sa kanila na isang talinghaga, anong lupain, ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. So, verse 20 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. So, 3, 2, 1. Subali, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang inyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Okay. So, ito po yung storya po ng isang mayaman. Okay. Mayaman, pero hangal siya. Hangal. Okay. Mayaman, hangal. Yung full. Okay. So, nagtrabaho po siya ng masipag. Masipag po siya ng masipag na nagtrabaho. So, katulad po ninyo. Okay. Minsan, kulang po yung budget sa isang trabaho lang. Kaya 2 job. Okay. Ganon din po yung mga competition sa iba't ibang bansa sa Korea. Okay? Tumataas po yung mga price ng mga bagay, expenses sa buhay. Kaya kulang po, hindi sapat po yung isang job. Kaya pangalawa, pangatlo. Okay. Kaya para sa ganitong Bible study, Bible seminar, ay walang oras. Lahat ng oras po nila, lahat ng energy nila ay napupunta sa mga hanap buhay. Hanap buhay. Pag ubos na po yung pagpagod na sa trabaho, so mahirap umaten sa ganitong gawain at makinig. Kaya pag inimbitahan po namin sila sa Bible seminar, ang tanong po nila sa amin, so anong meron dyan? Okay. May pagkain ba dyan? Okay. Anong pakinabang? Kailangan ako pumasok bukas, kaya kailangan magpahinga. Okay? May exam. So, itong lalaki po, so masipag po siya sa kanyang trabaho, kaya masagana. So, masagana po yung kanyang harvest, pag-aani. Kaya yung kanyang dating kamalig ay bodega ay kulang. Kaya, sabi niya, anong gagawin ko? Okay? Ito po yung plano niya, anong gagawin ko? So, gigibain ko yung dati kong kamalig at magtatayo ako ng mas malaki, doon ko titipunin lahat ng mga pag-aari ko. Nung nakita po niya na yung kanyang malaking kamalig ay puno na, so masaya siya. Masaya. Tapos sinabi po niya sa kanyang sarili, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka, mag-enjoy. Mag-enjoy. Marami ka ng malaking savings. Okay? May savings po ba kayo? Malaking savings? Okay. Sa pesos, halimbawa po, sa video, okay? Kapag mga 10 million pesos, 100 million pesos, may savings na, 100 million pesos. Kailangan pa ba magtrabaho? Hindi na. So, mahilig po kayo sa trabaho? So, hindi na kailangan kapag ganun kalaking mga savings. Okay? Ganun po. Marami ng pagkaaring nakaimbak. So, nagmalaki na yung savings ko. So, kaya hindi na kailangan magtrabaho, mag-enjoy lang. Okay? So, parang successful po siya sa buhay, sa mata ng tao, successful. Okay? Nagtagumpay po siya. So, masipag po siya sa trabaho.
So, masagana po yung mga pag-aani. So, marami nang nakaimbag. Okay? Marami nang nakaimbag para sa future. So, ayos na yung buhay. Ready na. Handa na hanggang mamatay. Okay? Ready na. Subalit, anong sabi ng Diyos sa kanya? Hangal ka. Hangal. Okay. So, bakit sabi ng Diyos sa kanya hangal? Okay? Anong mali? Anong ginawa niyang mali? So, masipag po siya nagtrabaho. Tapos, may savings po para sa future. Anong mali sa kanyang ginawa? So, yung kanyang savings, yung kanyang preparation, ay para sa buhay niya dito sa lupa hanggang sa kamatayan lang. Hanggang mamatay lang yung kanyang savings. Okay? Pero para sa eternal life, so may preparation? Wala. Sa gabing ito, kukunin ang inyong kaluluwa. Okay? Tonight, yun ang last day. Today. Yung mga inihanda mo, okay, saan mapupunta? Okay. Yung hangal po ay, pag sinabi po natin, halimbawa, yung mga estudyante na hindi nag-aaral. Kung hindi nag-aaral, may future po ba? Wala. So, walang future kung hindi nag-aaral. Kaya yung study, pag-aaral para sa future. Kung walang trabaho, may future o wala? So, walang future. Dapat magtrabaho. Okay. So, kung walang preparation for future, sabi po natin, hangal. Hangal. Kaya kailangan mag-study, kailangan mag-aral ng mabuti, masipag, kailangan magtrabaho po tayo, kailangan may savings po tayo for future. Pero yung pinakahangal po sa harap ng Diyos, walang preparation after death. After death. So, bakit walang preparation after death para sa kamatayan? So, after death? Dahil hindi sila naniniwala. Akala po nila, pag namatay na, tapos na. Wala na ako. Kaya wala po silang preparation para sa after death. Yung kanilang preparation hanggang kamatayan na lang. Sabi ng Diyos, hangal. Sa gabing ito, kukunin kita. Kukunin kita. Kaya maraming mga verses sa Bible, kaya sinabi ko po sa inyo sa session 1, kailangan po natin malaman yung plano ng Diyos. Okay. Meron po tayong maraming plano sa buhay, katulad po ng itong mayaman. Ano ang gagawin ko? Kulang yung kamalik, kaya gigibain ko, magtatayo ako ng mas malaki, palakihin ko yung mga business. Ganito po yung mga gagawin ko para sa anak. So maraming plano po tayo para sa buhay po natin, para sa mga anak po natin. Pero yung plano ng Diyos, alam po ba natin yung plano ng Diyos? Kung bakit nilikha niya ang tao, ano po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. So wala po tayong idea. Kaya sa pamamagitan ng Biblia, sa ganitong Bible seminar, so kailangan po natin tanungin si God. Panginoon, ano ang kalooban mo? Okay. Ano ang plano mo sa buhay? Okay. So, John, chapter 6, verse 40. Sapagkat dito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Okay. Kalooban ng aking Ama. The will of God. The will. Ito yung kalooban ng Diyos, plano ng Diyos. Na gusto ng Diyos ibigay sa atin, ano po? Buhay na walang hanggang, everlasting life. So, hindi po yung mga 70 o 8 years na magandang buhay dito sa lupa.
So, kahit mayaman tayo, mamamatay pa rin. Kahit may sakit, mamamatay pa rin. Kahit mayaman o dukha, mamamatay pa rin. Kahit malakas yung katawan. Pag malakas yung katawan, hindi po mamamatay o mamamatay pa rin? Mamatay pa rin. Kahit malakas yung katawan ngayon, siguro mga 10 years, mga 20 years, extension pa. Pero mamatay pa rin lahat ng tao. Itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Kaya John 3 verse 3, sabi po ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito din po, kalooban ng Diyos, the kingdom of God. Gusto niya po tayo dadalhin doon sa kaharian ng Diyos. Bubuhayin ko sila ulit. Pero para makapasok sa kaharian ng Diyos, ano po yung dapat mangyari? Ipanganak na muli. So, born again. Ito po yung kailangan mangyari sa atin. Pangalawang, kapanganakan. Okay? So, meron po ba tayong birthday? So, may tao na walang birthday? Lahat ng tao may birthday. Hindi po nahulog po tayo galing sa langit. Yung birthday sa laman ay unang birthday. Yung birthday sa espiritu po, ito po yung pangalawang birthday. Kaya kahit malabo pa, paano maipanganak na muli, pero so makinig po tayo ng mabuti hanggang session 6. So malalaman po natin kung paano maipanganak na muli. Wala pong ibang paraan. So words of God, yun po yung kailangan po natin pakinggan ng mabuti. Kasi Roma, tingnan po natin sa Roma chapter 10, verse 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkikinig at ang pagkikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, faith comes by hearing. So, kaya sa itong Bible seminar, so ano ang kailangan po natin gawin ay makinig lang. Makinig. Kaya, so tuloy po tayo sa ating pag-aaral patungkol po sa mga evidences. So session 1, session 2, session 3, hanggang bukas po ay pag-aralan po natin yung mga evidences. So para maging sure tayo about Biblia. Kasi meron po tayong basic question. Okay? So Biblia ba ay totoo? Totoo ba ang Biblia? Okay? So kahit sinasabi po natin, naniniwala ko sa Biblia, pero pag nakita po natin yung mga evidences sa nakasulat sa Biblia, so yung magiging seryoso po tayo sa lahat po ng mga topic na nakasulat sa Biblia. Ano mang sinasabi sa Biblia, yun ang kailangan po natin tanggapin. Okay? So, about kasalanan po natin, kung yung yung paghuhukom ng Diyos, about yung patungkol sa impyerno, kapahamakan. So hindi lamang po yung mga good news ay nakasulat sa Biblia, meron din pong mga bad news, masamang salita sa Biblia na dapat natin tanggapin. Kaya kung hindi po tayo sure about sa Biblia, yung mga magagandang mensahe lang mga tinatanggap po natin. Mga blessing about patungkol sa blessing. So, pero pag nakita po natin yung mga mensahe patungkol sa kapahamakan sa impyerno, yung paghuhukom ng Diyos, yung kahatulan po ng Diyos, yung walang hanggang kapahamakan sa impyerno, ayaw natin tanggapin. Ayaw natin. Pero
kung sure po tayo sa Biblia, sa pamamagitan ng mga pag-aaral ng evidences, so kahit anong mensahe, kahit anong mga nakasulat sa Biblia ay tatanggapin po natin. So mag-start po tayo from Garden of Eden. So alam po natin ito, lahat ng tao po ay galing kay Adan at Eva. So about creation po ay nakasulat sa Biblia. So Roma chapter 5 verse 12. Babasahin ko po, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa salibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nakasala. Okay. Sa Roma chapter 5 verse 12, sabi dito, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa salibutan. Ngayon, lahat ay nakasala. So, doon po sa Genesis, nakita po natin yung storya. So, kung paano pumasok po yung kasalanan sa salibutan ito. Sa una, isang tao lang nakasala. Pero ngayon, so, lahat ay nakasala. Okay? Sino dito marunong mag-drive? Pakitaas yung kamay. Sino dito marunong mag-drive? Okay? Oh, marami. Sino dito marunong magluto? Magluto? Okay. Sino dito marunong magsinungaling? Lahat. Okay? Ako din, magaling ako. Sino dito marunong magalit? O mag-jealous? Lahat. Okay? Kahit walang nagtuturo sa atin, marunong na tayo. Marunong na tayong magkapagsinungaling, marunong na tayong maging jealous o sakim, okay? Mangmumura minsan. Yung kasalanan po ay araw-araw nangyari sa atin. Okay? Walang taong walang kasalanan. Okay? Kaya nag-isip po ba kayo, bakit hindi po natin maiwasan yung kasalanan? Saan galing yung kasalanan? Okay. Koreano, o Pilipino, mga Amerikano, kung saan man po nakatira yung tao, may kasalanan. Bakit ganito? Okay. Saan galing yung kasalanan? Ito po yung mahalagang question. Sabi sa Biblia, pumasok ang kasalanan sa salibutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino po? Si Adan. Okay. Katulad po ng COVID-19. Noong COVID-19 po, so kumala sa buong mundo, pero galing po sa isang tao. Okay. Yung virus po, ay kasalanan po ay parang virus. Okay. Pumasok na po yung sin virus sa mundong ito sa pamamagitan ng isang tao. Tapos ito po ay kumalat sa lahat ng tao. Kaya may sintomas po tayo araw-araw. Okay? Kapag may trangkaso, may lagnat, may ubo, may sipon. Kaya nahawa po tayo ng kasalanan, kaya araw-araw, so nangyari po yung kasalanan sa ating buhay. Nakakalungkot na bagay. Okay? Yung mga magulang, lagi nagtuturo sa mga bata, so behave ka, huwag mong gawin yan, dapat ganito ka. Pati po yung mga teachers po ay nagtuturo sa mga estudyante, dapat ganito. Okay? Pero yung buhay po ng tao ay maraming kasalanan nangyayari. Okay? Ito na po yung reason. Okay? Isang tao, Genesis chapter 2 verse 16 to 17, iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. So alam po natin itong story. Okay. So isang
isang utos po ay ibinigay ng Diyos kay Adan. Okay? Malaya ka. Kumain ng lahat ng ibang mga prutas, isa lang bawal. Isa lang bawal. Ano po yung bawal? So, ano po yung bawal? Alam mo po yung prutas? Bawal sa Genesis? Apple? Oh, hindi po. Wala pong nakasulat sa Bible, apple. Okay. Isang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So, bawal kumain. Pag kumain ka, ano po yung parusa? Ano po yung mangyari? Sobrang parusa po. Tama po? Isang prutas lang. Pero yung penalty, death. Anong klaseng batas ito? Okay. Di ba, sa kalsada, mayroon po yung warning. Bawal magtapon ng basura dito. Nakita po dito? So, bawal magtapon ng basura dito. Papatayin kita. Meron po ba gano'n? Pag death penalty doon, siguro walang magtatapon ng basura doon. Okay. Nakita ko $1,000 doon. $1,000. Pag mayaman ka, pwede magtapon. 1,000. Pero pag death penalty, takot. Isang prutas lang, pero mamatay ka. Anong klaseng batas ito? Okay? Meron pong meaning po dito. Meron meaning. Okay? Hindi po sinabi ng Diyos sa kanya, papatayin kita. Anong sinabi ng Diyos? Mamatay ka. Mangyayari yan. Tiyak na mamamatay ka. Okay? Katulad po ng ganito po. So, ito po yung lupa. Ito po yung dagat. So, ano ito? Isda. Okay? Isda. Fish. Okay? Itong tao. Okay? Hindi po yung langgam. Tao. Okay? Yung isda po, fish ay, kung ito dapat sa tubig po siya. So, manatili. Kung lumabas po siya dito, so, mamatay o hindi? Mamatay. Tiyak na mamatay. Kaya, alam po ito ng tao, kaya sabi ng tao sa kanya, ista, huwag kang lumabas dyan, manatili ka dyan sa tubig. Yun ang boundary ng buhay mo. Pag lumabas ka sa tubig, tiyak na mamatay ka. Pwede sabihin? Yes. Manatili ka dyan sa tubig, yun ang boundary ng buhay mo. Pag umalis ka doon, tiyak na mamamatay. Okay? Isang makulit na isda, makulit, pasaway. So, naging curious. Ano ba nasa labas? Baka magandang lugar. Okay? Maraming kaibigan sa labas. Okay? Kaya isang araw po, so nag-jump. Makulit. Nag-jump. Anong mangyari? Namatay. Okay. Makulit lang, pero anong resulta? Patay. Ito po yung boundary ng buhay, ng isda boundary. Yung tubig po ay boundary ng buhay. Dapat doon magstay yung isda. Ganon din po ang tao po, isang creature, yung nilalang ng Diyos, bilang isang nilalang Diyos, dapat sumunod po tayo sa sinasabi ng lumikha sa atin. Okay? Dapat makinig po tayo ano mang sinasabi ng Diyos sa atin. Dahil yun po yung galing sa lumikha sa atin. Kung lumabas po tayo doon, tiyak na mamamatay. Isang simple utos po, pero napakahalaga po yung meaning. Isang testing po ito, testing. Okay. Pag sinabi ng Diyos sa kanya, isa lang pwede, lahat ibang bawal. Mahirap o madali? Halimbawa, mangga. Gusto niyo mangga? Mangga lang pwede. Yung ibang prutas bawal. Madali o mahirap? Mahirap. Sa umaga mangga,
Sa hapon mangga, sa gabi mangga, mango shake, mango, mga fruit juice, okay? Hindi pwede ihaw, mangga, di ba? Araw-araw pang mangga lang, mahirap. Mango stick. Pero isa lang bawal. Lahat yung maraming opsyon. Madali o mahirap? Madali lang. Marami nga bang opsyon, isa lang bawal. Hindi po ito mahirap na utos. Pero dapat makinig po tayo sa salita ng Diyos at sumunod. Pero si Adan po ay nag-fail. Okay? Nag-fail. Dahil tinukso ni Ahaz. So, bali sinabi ng Ahaz sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalaman ng Diyos na kapag kayo ay kumain noon, mabubuksan ng inyong mga mata, kayo ay maging kagaya ng Diyos, nakakakilala ng mabuti at masama. Okay. So, meron pong Ahaz. Ano po ito? Diablo, Satanas. Diablo, Satanas po ay sa una, anghel po. Pero, nung lumaban po siya sa Diyos, so tumaas po yung puso ng Lucifer sa yung mga anghel na sumunod sa kanya, sila po ay pinarusahan ng Diyos at naging Satanas. So pumasok po sa Ahaz po si Satanas, tapos tinukso. Okay? Tinukso. Hindi, tiyak na hindi kayo mamamatay. Okay? Sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay. Sinabi ni Satanas, hindi mamamatay. Kaya nakinig po sila kay Satanas. Kaya kumain, pati po yung asawa, yung si Eva muna, tapos yung asawa, Adan, ay kumain. May tanong po ako dito. So, sa araw na kumain sila, namatay po ba sila agad o hindi? So, hindi po agad namatay. Sabi ng Diyos, sa araw na ikaw ay kumain, mamatay on that day. Pero hindi po sila namatay. Si Adan po ay namatay sa edad ng 930. Nabuhay po siya hanggang 930. So, ano po yung namatay dito? So, meron pong namatay. Hindi po yung katawan, kundi yung kanilang spirito po ay namatay. So, separate. Naputol na po yung relation nila sa Diyos. Brown out. Brown out. Naging madilim. Okay. Wala nang fellowship sa Diyos. Okay. Yung halaman po, yung puno dapat nakaugas sa lupa. Katulad po ng ista na lumabas sa tubig. Okay. Katulad po ng isang puno na nabunot galing sa lupa. So, yung tao po ay nahiwalay sa Diyos. Kaya doon po, so, natakot po yung tao dahil hubad sila po ay nagtago. Kaya hanggang ngayon po, kaya sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa salibutan. Okay. Kaya namatay po yung spirito ni Adan sa si Eva. Lahat po ng kanyang mga anak, apo, yung mga ina po, lahat po ay ipinanganak sa laman, pero yung spirito po ay patay, namatay. Kaya sabi ni Jesus, dapat ipanganak ka na muli. Kahit yung katawan mo ay buhay, pero yung spirito mo ay namatay. Kailangan ipanganak na muli. So, nasaan po yung Garden of Eden? Ito po yung bansang Philippines, ito po yung Korea, ito po ay location ng Garden of Eden. May 4 na ilog doon. So Genesis chapter 2 verse 10 to 14. So first, Bishon. Second, Gihon. Third, Hitege. Ito po yung Tigris sa ibang translation. Fourth river,
Euphrates, mayroon pong 4 na ilog na umagos galing po sa Garden of Eden. So, una as pangalawa po ay wala na po, pero yung pangatlo, pangapat na river ay umaagos pa rin hanggang ngayon. Tigris and Euphrates. So, paano din po natin? Middle East o Gitnang Silangan. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden. Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva. Subalit totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may physical na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may 4 na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy magpahanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng disyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Baton, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. So yung dalawang ilog po ay umaagos pa din hanggang ngayon. Kung nagkasula sa Biblia na yung ilog doon sa Eden Garden ay Pasig River. Kung ganoon, ano po ang nasaan yung Eden Garden? Manila. Okay? Pasig River. Kaya pag matrace po natin yung below, so pwede po natin malalaman kung saan po yung location. Yung Tigris and Euphrates po ay umaagos pa din doon po sa bandang Iraq. Okay? Iraq. So, kung may evidence, ano po yung dapat natin gawin? Kung may evidence, maniwala tayo. Kung walang evidence, huwag po tayo maniwala. Huwag natin sayangin yung ating oras, yung ating pera. Pero kung may evidence, maniwala po tayo. Okay? So Genesis chapter 1 verse 7, ginawa ng Diyos ang kalawakan, ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itas ng kalawakan at ito ay nangyari. So medyo mahirap ito maintindihan. Ganito po yung unang condition ng earth. So meron pong isang water layer. Ito po yung tubig sa itas ng kalawakan. Yung kalawakan po yung sky. Kaya meron pong water layer, tubig sa itas ng kalawakan, meron pong tubig sa ibaba ng kalawakan. So dahil po sa water layer ito, yung mga harmful rays, nakakapinsan lang rays galing po sa sun ay hindi po nakakapasok sa tubig po ito. So katulad po ng microwave, infrared rays, yung visible rays, ito po yung medyo low frequency, kaya tumatagos po sila sa tubig.
Pero katulad po ng ultraviolet, X-ray o gamma ray, so ito po ay tinatawag na high frequency rays, ay hindi po ito pumapasok sa water layer. Kaya yung climate sa loob ng itong water layer ay napakaganda. Yung mga panahon, yung mga weather ay napakaganda. Kaya, so doon po sa Genesis 5, nakikita po natin yung mga haba ng buhay ng tao sa unang panahon. Si Adan, ilang taon? 930. Si Seth, 912, 905. Yung pinakamahaba sa Biblia ay 969. Methuselah po ay pinakamahabang buhay. So bakit ganitong kahaba yung buhay sa unang panahon? Dahil po sa water layer, ito po yung protection layer. Okay, protection. So yung dragonfly, 70 cm yung haba. Lobster, 2.5 meters. May fossil. So kahit isang lobster. So kahit isang lobster pwede na po tayo. Okay. Ipis, 30 cm. Okay. Sa Philippines, maraming ipis. Pag ganitong kalaking ipis sa bahay nyo, okay lang po ba? 30 centimeters. Okay? Tapos yung mga seashell, fossil, mga dinosaurs. So ganitong mga higanteng hayop, pati yung higanteng puno, ay sa unang panahon ay nabuhay. Kaya ganito po yung Garden of Eden. Ito mga giant, yung mga buto ng giant, yung footprint, mga higante, okay? Fossil. Okay? Mga higante nasa lupa ng mga araw na yon. So ganitong kalaki po yung hayop sa kayong puno po ay ibinao ng Diyos sa lupa nung nakasala si Adan. Yun po yung Ezekiel chapter 31 verse 18. Sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden sa kaluwalhatian at sa kadakilaan? Ibig sabihin, yung punong kahoy sa Eden ay maluwalhati, madakila. Okay. Pati po yung hayop. Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Kaya, yung Eden Garden ay ibinaon ng Diyos sa ilalim ng lupa. Yun po yung naging langis, yung crude oil, yun po yung ginagamit po ng tao ngayon. Doon po sa Middle East, maraming oil. Okay? Mga 70% po ng oil production sa buong mundo ay galing po doon sa Middle East. Kaya mas mura po doon yung langis kaysa tubig. Mayaman po sila. Kahit walang palay, yung mga oil sa ilalim ng lupa, yun po yung mga ibinibenta po nila. Tigris, Euphrates. Okay? Ito po yung mga minanang langis, oil fields. So may evidence po tayo. Yung Eden Garden ay totoong nangyari. Okay? Tapos, Genesis chapter 6 verse 5. So pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Okay. So, mula nung nakasala si Adan, habang dumadami po yung tao sa mundo ito, so dumami rin po yung kasalanan sa mundo sa harapan ng Diyos. Kaya pagdating po sa Genesis chapter 6, nakita ng Diyos. Ano po yung nakita niya? Napakasama na ng tao sa lupa. Yun po yung nakita ng Diyos. Napakasama na ng tao sa lupa. Ang bawat haka ng pag-iisip. Yung isip po nila ay palagi masama. So ito po yung mga kasalanan, yung resulta. Ito po yung consequence ng kasalanan po ni Adan. Okay.
isang basurahan po. Pag puno na po yung basurahan, ano po yung ginagawa natin? Pag puno na po yung basurahan, ano po yung ginagawa? Okay. Sa Philippines, sinusunog ito. Sinusunog. Dito, Guam, pwede sunugin? Hindi pwede. Pero sa Philippines, sa retreat center po, galing po ako sa retreat center, maraming basura. So after some retreat, mga activity, kaya yung brothers po, yung staffs namin ay sinusunog po nila yung basura. So ganun po, nung nakita po ng Diyos yung kasalanan ng salibutan, kasalanan ng mga tao, ito po yung plano ng Diyos. Genesis chapter 6 verse 7, yung kulay yellow, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang, ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako ay nalulungkot na nilalang ko sila. So, dito po, nakikita po natin yung dalawang katangian ng Diyos. So, God is love. Tama po? So, ito po yung alam ng maraming tao, God is love. Okay? Pero tingnan po natin sa Biblia kanina, ano po yung sinabi ng Diyos? Lilipulin ko ang tao. Okay? Lilipulin. So, uubusin ko lahat. Paparusahan ko ang lahat ng tao, papatayin ko ang lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Dahil nalungkot na nilalang ko sila. So, kilala po ba ninyo yung kantang awit, kantang anak? Okay? So, ano po yung sa una? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Okay? Kilala nyo? Pero pag malaki na, okay? Laking tuwa ng magulang o lumuluha na? Oh. Nung isinilang ka, laking tuwa ng magulang mo. Pero pag malaki ka na, so tuwang-tuwang pa rin? Hindi na. Lumuluha na. Okay. Dahil matigas yung ulo, okay? Ayaw na sumunod, makinig sa magulang. Kaya yung magulang po ay malungkot. Lumuluha, malungkot. Ganon din po ang Diyos. Nung nilikha ng Diyos yung tao, laking tuwa ng Diyos. Pero nung nakasala yung mga tao, nung nakita ng Diyos ng buong mundo ay puno ng kasalanan ng kasamaan, so tuwang-tuwa pa rin ang Diyos sa atin? Hindi po. Okay. Kasi po akala po ng maraming tao, ang Diyos po ay parang lolo ng KFC. Laging nakasmile. Huh? Yung ang pagkakilala nila sa Diyos, lolo, laging nakasmile. Kahit anong ginagawa natin, okay lang. Blessing lang. Hindi ganon. Okay? Ang Diyos ay may hustisya. Just. Okay? Kaya, gumawa po siya ng batas, law. Batas po ay galing sa hustisya ng Diyos. Tapos, pag lumabag sa batas, ano pong meron? Punishment, parusa. Ito po ay baha. Ito po ay hindi po alam ng maraming tao. Ang Diyos po ay laging nakangiti lang, kahit ano mang ginagawa natin, smile lang. Okay? Hindi po. Nagagalit po siya sa ating kasalanan. Okay. So dito po, Genesis chapter 6 verse 7, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Okay. Lilipulin. I will wipe. Okay. Wash out. Hindi po natin nakikita dito yung pag-ibig ng Diyos.
nakikita po natin dito ay hustisya ng Diyos. Nakakatakot na hustisya ng Diyos, parusa ng Diyos. Genesis chapter 6 verse 14, Unit, ibinigay ng Diyos sa kanila isang paraan ng kaligtasan. Sinabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy ng gopher, gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiram mo ito ng alkitran sa loob at labas. Ganito po yung design, yung haba 300 cubits, yung luwang 50 cubit, yung hataas yung 30 cubit, isang cubit po ay mula dito hanggang dito, isang cubit. So, malaki po yung size ng barko ni Noe. Ganitong kalaki. Yung first, second, and third floor. So may bubong, may bintana. Alkitran po ay pang waterproofing para hindi po pumasok yung tubig sa loob. Okay? So habang gumawa po siya ng itong barko, so ipinangaral po ni Noe sa mga tao, okay, patungkol sa darating na paghuhukom ng Diyos. Sumigaw po siya, magsisi kayo, makinig po kayo sa akin. Gugunawin ng Diyos yung mundong ito sa pamagitan ng baha. Magsisi po tayo at pumasok tayo sa itong barko. Yun po yung mensahe ni Noe. Pero, alam niyo po ba kung ilan lamang pumasok sa barko, sumakay? 8 lang po, 8. Si Noe, yung kanyang asawa, 3 anak, si Shem, Ham, Japhet, yung kanilang manugang, 3. Kaya bali 8 lang po pumasok sa barko ni Noe. 2 Pedro chapter 2 verse 5, kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat iniligtas si Noe na tagapang-aral ng katuwiran kasama ng 7 iba pa, nung ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Okay? Kaya dumating na po yung araw ng paghuhukom ng Diyos. So, 6 na taon ng buhay ni Noe, 17 araw ng 2 buwan, ng araw na yon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman at mga bintana ng langit ay nabuksan, umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw, 40 gabi. Kaya, so lahat ng 8 lang po naligtas. Pati po yung hayop, bawat uri ng hayop, isang lalaki, isang babae, ay dinala ng Diyos sa barko. Okay. Kaya lahat ng tao po ay galing po kay Adan. Galing po kay Adan at galing din po tayo kay Noe. Okay. 3 anak po, di ba? Si Shem, Ham, Japhet. So, dito po, yung barko. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kung ito lang meron sa Diyos, wala po tayong paraan. So, lahat ng tao ay paparusa ng Diyos ay mapapahamak. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay po ng Diyos sa atin yung way of salvation. So, ano po ito? Ito po ay barko. So, barko o arko ni Noe. Ark. Okay? Ito po yung way of salvation. Kaya, nasa gitna po ang tao. Okay? Kung makinig po siya ng salita ng Diyos at pumasok po dito, maligtas. Pero pag ayaw niya makinig, ayaw niya maniwala, ayaw pumasok po dito, ay mapapahamak. Ito po yung choice po nila. Pero ilan po pumasok sa barko? So, 8 lang. Okay. Kaya makipon na pintuhan, so masikip ang daan patungo sa buhay. Yung daan patungo sa impyerno ay
maluwang ang daan, maluwang ang pintuhan at malapat ang daan patungo sa kapahamakan. So, kaya tingnan po natin kung paano po sila nalipol. One day, Jehovah God came to Noah. 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 Oh, my Lord. The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And, behold, I will destroy them with the earth. Make you an ark of gopher wood. Rooms shall you make in the ark. So, may tanong po ako dito. So, bakit namatay po sila sa labas ng barko? Bakit napahamak po sila sa baha? Dahil po sa kanilang kasalanan? Hindi po. Okay? Hindi dahil sa kanilang kasalanan. So, may paraan ng kaligtasan na binigyan sila ng chance. Kung sino man pumasok sa barko ay maliligtas. So, bakit napahamak sila sa baha? So, dahil sa kanilang katigasan ng puso. Dahil ayaw nila maniwala, ayaw nila pumasok sa paraan ng kaligtasan na inihanda ng Diyos para sa kanila. May bayad po ba doon? Walang bayad, libre lang. Biyaya po yan, grace. Kung sino man pumasok sa barko ay pwede na maligtas. Pero 8 lang po na save. Sa loob ng barko, may pag-ibig ng Diyos. Pero sa labas ng barko, may pag-ibig ng Diyos? Wala po. So, hustisya ng Diyos sa labas. Kaya, ito po yung napakahalagang lesson po sa atin sa itong storya. Okay? Genesis chapter 8 verse 4, nang 17 araw ng 7 buwan, sumasat ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Okay? So, sa loob ng 150 days, so, mga ilang araw po umulan? 40 days, 40 nights. Walang tigil, umulan. Kaya lahat po ng mga matatas na bundok ay inapawan ng tubig. Kaya yung mga barko ni Noe ay tumataas, lumulutang. So 150 days po ay mga lumulutang po yung barko. Tapos, nung bumawas po yung tubig, yung barko po ito ay sumasat sa isang bundok. Anong bundok? Anong pangalan ng bundok? Ararat. Ararat. Okay. Yun po yung nakasulat po sa Biblia, Genesis chapter 8 verse 4. Ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Meron pong bundok Arayat sa Philippines. Alam niyo po ba Arayat? Pampanga. Okay? Hindi po Arayat.
Ararat po yan, Ararat. Huwag po kayo malito. Kung nasa bundok ng Arayat, baka ginawa nilang uling. So, mataas po siya, 1,000 meters yung mahigit. Pero yung Ararat po ay mas mataas po ito. Okay? 5,000 pataas. Kaya yung mga pinakataas po ay lagi yellow, snow. Kaya, ito po yung ito po yung freezer, hindi po nabulok po yung kahoy. Yung kahoy po siya, hindi po nabubulok. Dahil sa nakabaon sa yellow sa taas. So, dalawa po yung tuktok. So, maraming tao umakyat doon. Dahil, nakasulat sa Biblia, sinabi ni Moises, so 3,500 years ago, sinabi po ni Moises na sumasad yung barko sa bundok ng Ararat. Okay? Si Moises po ba umakyat doon sa bundok ng Ararat? Hindi po. Malayo po yung lugar ni Moises. So, paano po nalaman ni Moises na yung barko ni Noe ay nandun sa bundok ng Ararat? Sino po yung nagsabi sa kanya? Ang Diyos po ang nagsabi. Ipinakita ng Diyos kay Moises from creation. Okay? From creation, lahat po ng mga history, ipinakita ng Diyos kay Moises. Tapos, sinulat po ni Moises. Kaya, may bundok ng Ararat doon sa bansang Turkey, kaya maraming tao ay umakyat doon para gusto po nila makita sa sariling mata. Kung may barko doon sa bundok ng Ararat, ano pong ibig sabihin? Biblia ay totoo. Ito ay galing sa Diyos. Kaya nakita po nila yung barko, picture, video, mga drawing. So ito po yung mga evidences dinala po nila. Okay? Isang kahoy dinala po nila doon. So maraming mga 4,000 meters above sea level. Maraming libro about barko, discovery of Noah's Ark. Tapos ito po ay Chinese-Turkish exploration team po ay nakapasok sila sa loob mismo ng barko ni Noe. Nakapasok. Ito po yung conference po nila, presentation. Okay? Nakapasok po sila sa loob mismo. Okay? So, paano rin po natin isang video clips. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favored theory. Now, a group of Turkish scientists and Noah fans, evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of his eponymous ark. Wooden chambers still intact, up here 2.5 miles above sea level. For Good Morning America, Nick Watt, ABC News, London. Yeah. You sit on the side and let's go. Experts are skeptical to the claims by a Chinese exploration team that they've discovered the resting place of Noah's Ark in Turkey. The Noah's Ark International Ministries found the wood beams and planks in the frozen glacier caves of Mount Ararat, the place the Bible says the Ark came to rest. They say carbon-14 dating proves the wood is from nearly 5,000 years before Christ. But one scientist who had worked with the Chinese team 2 years ago says the evidence is far from conclusive and suspects the Kurdish guides duped the exploration team. Most of the experts we talked with say they are withholding final judgment until they can examine the data. In New York, Lauren Green, Fox News. So, kung may budget po kayo, so pumasyal kayo sa bundok ng Ararat. Napakahalaga po ito. Okay? Pag may barko doon sa bundok ng Ararat, anong ibig sabihin? Biblia ay totoo. Okay? Pero buti nga po, maraming ibang mga tao ay mauna po sila umakyat, tapos dinala po nila yung maraming ebidensya para maniwala po tayo. Yung sobrang laking mga ship, barko, ay kaya ba ito buhat ng tao hanggang doon sa 5,000 meters? Hindi kaya, imposible po. Pero natakpuan po doon sa tuktok ng bundok, 5,000. Anong ibig sabihin? Ano po ang nagdala ng barko hanggang doon? Baha. Yung pandaigdig baha. Kung walang pandaigdig baha, so imposible po ito.
Yung pandaigdig baha, saan galing? Galing sa Diyos. Ito po yung parusa ng Diyos. Okay. Lilipulin ko ang tao sa ibabaw ng lupa at nilipol ng Diyos lahat ng tao liban sa 8 tao lang. Okay. After yung baha, so nag-decrease po yung buhay, lifespan, sa una, mga 500 pataas po yung lifespan. Pero after yung baha, so umiksi yung buhay ng tao, kaya ngayon po 70 o 8 years na po. Ano po ang nangyari dito? So bakit umiksi yung buhay ng tao? So dahil yung water layer ay nasira. Protection layer sa loob ng 40 days, 40 nights. So bumaksak po yung tubig galing sa langit. Yun po yung galing po sa water layer. Kaya nasira na po yung protection layer. Kaya yung buhay ng tao ay umiksi. Ngayon, 70 o 8 years lang. Dati, 900 plus. So may lesson po tayo sa baha. Napakahalaga po yung lesson. Matthew chapter 24 verse 37 to 39. Kung paano sa mga araw ni Noe, ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. So ito po, anak ng tao ay Jesus Christ, second coming. Okay? So yung unang first coming of Jesus, kailan po nangyari? 2025 years ago. 2025 years ago, dumating po si Jesus sa mundong ito at namatay po siya sa cross, binuhay siya muli sa mga patay, umakyat sa langit. Nakasulat sa Biblia na babalik po si Jesus. Yun po yung second coming of Jesus Christ. Yung first coming ay para sa kaligtasan ng mga tao. Yung second coming po ay para sa punishment, kaparusahan sa mga tao. Ito po yung nabanggit po, sinabi po ni Jesus, doon po sa second coming of Jesus, ganito ang mangyayari. Katulad po ng nangyari sa panahon po ni Noe, ganun din ang mangyari sa kanyang second coming. Kaya kailangan po natin malaman kung ano po yung ginawa nila sa panahon po ni Noe. Sabi dito, sapagkat kung paano sa mga araw na yon bago bumaha, sila ay kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ay ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. So ano po yung ibig sabihin? Kumakain, umiinom, nag-asawa, pinag-asawa. Ano pong ibig sabihin nito? Parang normal, ordinaryong buhay ng tao. Okay? May kasalanan po ba dito? Kumakain, umiinom, nag-asawa, pinag-asawa? So, okay lang po ito. So, normal na buhay po natin. Pero bakit? So, 8 lang po naligtas. Okay. So, ibig sabihin, habang nag-focus po sila sa kanilang buhay dito sa lupa, hindi po na-miss po nila yung mas mahalagang bagay, yung salita ng Diyos, kung ano ang mangyari sa libutang ito, yung warning galing sa Diyos, yung paraan ng kaligtasan, ay hinamak po nila. Ayaw nila maniwala. Ito po yung problema po ng maraming tao sa ating panahon. Yung kanilang isip, yung kanilang focus, yung ano lang po, kumakain, umiinom, nag-asawa, pinag-asawa. Yung mga makamundong buhay, makasalibutang buhay lang po yung kanilang focus. Yun po yung mangyayari po sa ating panahon, sa second coming of Jesus.
2 Pedro chapter 3 verse 6 to 7 po, ito po yung sinabi po ni Apostol Pedro. Na sa pamamagitan din dito ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw, uni sa pamamagitan ng ganun din salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipor sa masasamang tao. Ganun din po, yung Apostol Pedro, nabanggit po niya. Yung unang paghuhukom ng Diyos ay sa pamamagitan ng tubig. Pero may darating pa. Yung darating na paghuhukom, hindi sa tubig, kundi saan po? Apoy. Fire judgment. Yung water judgment ay sa panahon po ni Noe. Pero yung darating na paghuhukom ay fire judgment. May evidence po tayo sa water judgment? Sure po ba tayo? Kung gano'n, yung fire judgment ay mangyari po ba ito? Darating po ba ito? Yes, for sure. So, kaya kailangan po natin maging seryoso. Okay. So, mula ngayon po ay pag-aralan po natin tungkol sa history ng bansang Israel. So, history. Masakit pa ba yung ulo sa subject history? History, masakit. Maraming pangalan, yung date, okay? Mahina po tayo sa memory. Pero okay lang po, hindi po ganong detail, mga simple ano lang. Kaya huwag po kayo mag-alala. So, bakit kailangan po natin pag-aralan yung history ng bansang Israel? Kahit history ng Guam o history ng Philippines ay hindi po ganong mga mahirapan din. Pero history ng ibang bansa, bakit kailangan pa? Dahil sila po ay saksi ng Diyos. Saksi. Kayo ay aking mga saksi, sabi ng Diyos. Pinili po ng Diyos yung bansang Israel para ipakita ng Diyos sa mga ibang bansa kung sino si God, kung ano po ang katangian ng Diyos. Kaya Israel po isang sample nation. Sample. So, halimbawa po, okay? Sino pong nakatikim ng kimchi? Kimchi. Okay? Kamusta po yung lasa ng kimchi? Masarap? Masarap? Mahangang? Spicy kimchi? So, yung mga nakatikim ng kimchi, pwede na po kayong tawagin saksi ng kimchi. Pwede? Saksi kayo ng kimchi. Kaya yung mga dito, hindi pa nakatikim ng kimchi, tanungin nyo sila. Tanungin nyo po yung mga nakatikim ng kimchi. Kamusta? Kamusta yung lasa ng kimchi? Sobrang anghang. Yung mga nakatikim ng kimchi, may idea po sila kung gaano kahanga yung kimchi. Pero yung mga hindi pa nakatikim ng kimchi, may knowledge po sila. May knowledge, mahangang daw, pero hindi masyado. Okay. Mahangang daw. Walang experience. Walang nakita, okay. Walang narinig. Ganun po, yung bansang Israel po ay dumaan sa ang Diyos po ay kumilos doon sa kanilang history. Nakita po nila kung sino si God. Okay. Yung mga dakilang gawa ng Diyos, yung mga kaluwalhatian ng Diyos, yung salita ng Diyos ay nakita po nila at narinig po nila. Tapos, sila po ay nagpapatotoo sa atin. Okay. Kaya kailangan po natin pag-aralan po yung kanilang history. So, ito po yung museum ng Holocaust sa Amerika. Doon sa Holocaust, alam po natin yung Holocaust. Sa Second World War, 1939 hanggang 1945, sa loob ng 6 years, 6 million na Hudyo ay pinakpatay sa buong mundo. Okay? 6 million na Hudyo. Okay? So, yung kanilang history ay tinatawag na Holocaust ay nakadisplay sa maraming mga museum.
53 verse 10. Witness. So, ganito po yung brief history nila ng bansang Israel. So, pinili po ng Diyos si Abraham. Ito po yung simula ng history ng bansang Israel. Abraham po ay pinaka-ninuno ng bansang Israel. Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 3. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa inyong lupain, sa inyong mga kamag-anak, sa bahay ng inyong ama, at pumunta ka sa lupain, ituturo ko sa inyo. So, yung unang tirahan po ni Abraham ay Ur. Pero, tinawagan po siya ng Diyos, umalis ka dyan. Tapos, pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Ito po yung bansang Israel ngayon, Palestine. Yung Israel, Kanaan. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang inyong pangalan, ikaw ay magiging isang pagpapala. Okay? So, lupa, so unang ipinangako ng Diyos. Pangalawa po ay malaking bansa. So, big nation, strong nation ay pangalawang promise. Yung pangatlo po ay blessing. Blessing, pagpapala. Ikaw ay magiging isang pagpapala. Anong klaseng blessing po ito? Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at sa pamamagitan mo, lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Ito po yung napakahalagang promise. Sa pamamagitan mo, Abraham, lahat ng tao sa mundong ito ay pagpapalain. Anong klaseng blessing po ito? Hindi po ito physical na blessing. Okay? So, nabanggit po ni Apostle Pablo doon sa Galatia chapter 3. Sabi dito, ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na aring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay Abraham. Okay? Ipinahayag ng Diyos yung good news, ebanghelyo kay Abraham. Ito po yung promise po niya kanina doon sa Genesis chapter 12 verse 3. Sa iyo, pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ito po yung blessing of salvation. Okay. Si Jesus po ay galing kay Abraham. Si Jesus po ay ina po ni Abraham. Okay. Kaya sa pamamagitan po ni Jesus, lahat ng tao sa mundong ito ay pagpapalain. Yun po yung meaning na sa pamamagitan mo, lahat ng angkan sa mundong ito ay pagpapalay. The same meaning. Kaya napakahalaga po yung itong blessing. So itong tatlong pangako ng Diyos ay natutupad po sa history. Yung anak ni Abraham ay Isaac at Ishmael. Yung Isaac po ay galing sa kanyang asawa, Ishmael po ay galing sa aliping asawa, si Hagar. Siya po yung naging ancestor ng Arab nation. Hanggang ngayon po, nag-aaway po sila. Okay? Nag-aaway. Yung Arab nation po ay laging lumalaban sa bansang Israel ngayon. Yung problema po nila ay galing po dito. Tapos si Esau saka si Jacob, kambal po sila, pero si Jacob po ay pinagpala ng Diyos. Dahil yung kuya niya si Esau ay tumanggi ng blessing ng pagkapanganay. Dahil sa ibinenta po niya yung kanyang pagkapanganay dahil sa isang masarap na pagkain, isang pinggang pagkain. Kaya si Jacob po ay naging Israel, yung pangalan. Meron pong 12 anak. Sila po ay naging ninuno ng 12 lipis ng bansang Israel. Sa panahon po ni Joseph,
So nahirapan po sila sa bansang Ehipto sa loob ng 430 years. So slavery sa Egypt, 400 years. Isinugo ng Diyos sa kanila si Moises, isang tagapagligtas. 10 salot po ay nangyari sa kanila. Kaya si Paraon, yung hari ng Egypt po ay sumuko. Yung pinakahuling salot po ay pagpatay sa lahat ng panganay. Okay. Yung pinakahuli ay pagpatay sa lahat ng panganay. Okay. Meron po panganay dito? So, hindi ako panganay, bunso, okay lang. So, bakit pinatay po ng Diyos yung lahat ng panganay? Yung panganay po ay yung pinaka-tiwala ng magulang. Kaya ito po yung pinakamalaking salot, pero sabi ng Diyos sa kanila, isang paraan ng kaligtasan. Okay? Yung dugo ng hayop ay ilagay mo sa 2 poste ng pintuhan sa taas ng pinto. Pag nakita ko yung dugo, lalampasan ko kayo. Yun po yung origin of Passover Day. Okay? Passover. So, nung lumabas po sila sa bansang Ehipto, so tumawid po sila sa Pulang Dagat, Red Sea Crossing. So, ito po ay dinaanan po nila, Exodus chapter 14, verse 21. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at tubig ay nahawi. Yung divide. Ang tubig ay bumalik at tinakpan ang mga karwahe, ang mga bayo, ang buong hukbo ng Paraon na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. Kaya nung tumawid po yung bansang Israel, yung bilang po ng bansang Israel po almost yung 2 million. Kasama po yung bata sa kayong mga babae. Yung lalaki lang patas na 20 ay yung bilang ay yung 400,000 yung mga bilang. Okay? Nung tumawid po sila lahat, yung mga hukbo ni Paraon, pati yung mga Paraon, yung hari ay sumunod. Nung pumasok po sila sa dagat, so bumalik po yung tubig. Kaya lahat ng mga, yung hukbo ng Paraon ay namatay sa dagat. Ito po yung nangyari sa Red Sea Crossing. Ito po yung crossing route. Dito po. Doon po sa ilalim ng dagat, so ganito po, parang may bridge po sa ilalim ng dagat. Sa ibang dagat po ay napakalalim po, ay hindi pwede tumawid. Pero yung dinaanan po nila ay parang may tulay sa ilalim ng dagat. Ito po. Okay. Mababaw lang po, mababaw. Kaya dahil sa hangin, so ipinakita ng Diyos yung mga daanan, doon po sila dumaan. Ito po yung karwahe ng Paraon. Kaya, so para makita po yung mga evidences, yung mga divers po ay bumaba sa dagat para maghanap ng mga evidences sa ilalim. Ito po yung nakita po nila. Okay, yung mga gulong ng karwahe, yung mga buto ng mga tao, daming mga buto ng tao, saka yung gulong ng karwahe ay natakpuan doon sa ilalim ng dagat. Okay. So, panurin po natin. Noong tagsibol ng taong 2000,
Inilubog sa tubig ng Discovery Media Team ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. Kailan may hindi pa ito nagawa, wala pang nakarating dito na may dalang remote-controlled camera. Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisiyasat ang maraming hugis at bagay na kawangis ng mga karwahe. Kabilang ang mga tumubong coral na mga pabaluktod, pabilog at patuwid na mga baras na madamit magkakadikit at kakikitaan ng anyo ng pagkawasak. Ngayong kami ay nakakapaglibot gamit ang remote-controlled camera, paulit-ulit naming nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya ng nakikita nyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakita ka ng isang bagay na mukhang axle, parang rayos at gulong. Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh, hindi ito coral reef. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa palapag ng dagat. Isang payat na estrukturang hugis-bilog na parang mesa, minsay nakabaliktad at ang ilalim may kinapitan na ng coral, isang tuwid na tangkay at may pabilog na tuktok. Tuwid o 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang axle at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang itsura nito ay ibang-iba sa karaniwang pagtubo ng coral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Poncha ng larawan ng pabilog na bagay na ito na nakakabit sa mukhang nabaling axle o nahating gulong ng karwahe. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Poncha ng hugis ng mga coral na anyong gulong. May mga sukat itong kawangis sa mga sinuunang ginagamit na karwahe ng mga Ehipsyo, direkta sa sinasabing pinagtawiran sa Nueva ng mga Israelita. Kaya maraming mga evidences ay natagpuan sa ilalim ng dagat. Kaya dati po hindi pa po ito na laman, pero ngayon po ay ipinakita po ng Diyos ito sa mga tao. Tapos yung evidence ng Mountain Sinai location, natagpuan din po kung saan po yung location po ng Sinai Mountain. Doon po ibinigay ng Diyos kay Moises yung 10 utos. Tapos doon po sa isang libro, Signature of God. Yung bansang Israel po after Red Sea crossing, umikot po sila sa ilang 40 years. 40 years of wilderness. Okay? Tapos, almost 2 million na tao, 40 years, umikot po sila, dapat may evidences doon. Okay? So, sa mga bato-bato na dinaanan po nila, ay may sulat. May sulat sa mga bato. Ganito po yung mga sulat. The wind blowing, the sea dividing into part, they pass over. Red Sea crossing. So meron po silang recording. So isinulat po nila yung kanilang mga experience doon sa mga bato-bato. Okay. Tapos ito po yung bato na ginamit sa grinding mana. Meron po, yung pagkain po nila ay mana galing sa Diyos. Ito po yung pagkain nila for 40 years. Okay. Saka yung lampstands, yung chanelas, yung hugis ng chanelas po nila. Saka sa Museum ng Cairo, meron pong mga mira, mummy ng mga hari ng bansang Egypt. Yung hari po ng bansang Egypt ay hindi po ibinibiling, hindi po inililibing sa lupa. So ginawa po nilang mummy dahil naniwala po sila na babalik po yung kanilang espiritu. Ito po yung ordinaryong mummy, so dark brown, yung black. Ito po yung mira ng hari na matay sa dagat sa kanyang paghabol sa bansang Israel. Iba po yung hugis. Saka yung mga sirang-sirang bahagi, yung bulok na ay inayos. Yung puti, saka yung teinga ay hindi buo.
kinain ito ng isda. Okay. Tapos yung katawan po niya ay may alat. Okay. Galing po kinuha po ito sa dagat. So after 40 years of wilderness, nagkaroon po ng panahon ng hukom, nagkaroon po ng panahon ng United Kingdom, King Saul, King David, King Solomon. Pero sa panahon po ni Solomon, so nagkaroon po ng malaking kasalanan po ni Solomon. Okay. Nagsamba po siya sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, after that, nahati po yung bansang Israel sa dalawang bahagi, Northern Israel, Southern Judah. Okay? Katulad po ng Korea, North Korea, South Korea. Ganun din po yung Israel po ay Northern Israel, Southern Judah. Pero dahil sa kanilang kasalanan, tuloy-tuloy, so Northern Israel muna po ay winasak ng bansang Assyria. Okay? Tapos, Southern Judah naman po, pasensya na po, ito po yung medyo malakas. Panggising po ito. Gising po tayo. Okay? Gising. So, Assyria, ito po yung history. Kung mahilig po kayo sa history, paki-check po ninyo ito. Yung Assyria Empire, yung Babylon Empire, pagkatapos yung Persian Empire. So, sako po nila, bansang Israel, yung Greece Empire, Alexander the Great, ay sakop ng bansang Israel, yung Roman Empire. Sa panahon po ng Roman Empire, so pumarito si Jesus sa mundong ito. Ito po yung history, yung first coming of Jesus. Okay. So tingnan nyo po, from Assyria, Babylonia, so Greece, Roma, patuloy po sila sinakop ng ibang mga malalaking kaharian. Nahirapan po sila sa ilalim ng ibang mga kaharian. Kaya yung hangarin po nila, yung national, yung desire po nila, yung prayer po nila ay sana maging independence kami. Yun po yung prayer po nila almost 600, 700 years. Kaya nung dumating po si Jesus, nung nakita po nila ang ginawa ni Jesus, malaking himala, binuksan ni Jesus yung mata ng bulak, tapos binuhay ni Jesus yung mga patay, si Lazaro, tinawagan ni Jesus, Lazaro, labas. Yung mga alon sa dagat ay mga tumahimik na sa sinabi ng Diyos. Nung nakita po nila na ganito po yung mga kapangyarihan ni Jesus, akala po nila, si Jesus ay hari namin, hari. Isinugo ng Diyos, ito si Jesus bilang isang Mesiya, yung tagapagligtas, yung hari sa amin. Pero yung mensahe ni Jesus ay parang malayo, yung message. Ganito lang po yung message ni Jesus. Magsisi kayo at manampalataya kayo sa Ebanghelyo. Ano pa? Dapat maipanganak na kayong muli para makapunta sa kaharian ng Diyos. Ito pa, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Resurrection, about salvation, about born again. Yung message po ni Jesus, yung mensahe po, ay hindi po patungkol sa kanilang mga problema, gutom o sakit, yung mga kahirapan po nila sa ilalim ng ibang mga bansa, yung mga independence, walang mention. Puro ano po? Salvation, buhay na walang hanggan, yung kaharian ng Diyos. Kaya malayo po yung topic po, yung message po ni Jesus sa kanilang mga sitwasyon. Ito po ay naging problema sa kanila. Kaya yung una po nilang pag-asa kay Jesus ay bumaksak, tapos nagalit po sila kay Jesus. Lalo na po, so ito po ay
Isa sa mga malaking milagro ni Jesus, 5,000 tao ay nabusok sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. Okay? Kaya maraming tao po ay nabusok at masaya sila. Kaya kinabukasan po naman po, hinanap po nila si Jesus para makatanggap po sila ng ayuda. Okay? Para makatanggap po sila ng ayuda. Okay? Pero ganito po yung sinabi ni Jesus. Ako ay inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo ay kumain ng tinapay at kayo ay nabusok. Ano pong ibig sabihin? Hinahanap ninyo ako, lumalapit kayo sa akin, hindi para sa spiritual na blessing, kundi para sa material na blessing. Para kumain at mabusok, para maganda, para sa maging okay yung buhay dito sa lupa. Kaya, tinamahan po sila ni Jesus. Okay. Wala kayong pakialam sa kaligtasan. Wala kayong pakialam sa makalangin na blessing. Wala kayong pakialam sa kalooban ng Diyos. Hinahanap mo ako para sa inyong kalooban, para sa inyong plano. Sana walang sakit sa buhay, sana walang problema sa buhay dito, sana maging okay lang yung buhay ko dito. Yun ang purpose kung bakit hinahanap nyo ako. Tinamahan po sila ni Jesus. Kaya sabi niya, huwag kayong magsumikap na dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Okay. Yung pagkain, kinakain po natin ay nasisira agad. Yung kinain po natin kanina, so hanggang pagbukas ng umaga, meron pa po sa tiyan? O wala na? Wala na. Okay. Yung kakainin po natin kaninang lunch, ay wala na ngayon. Sabi dito, meron pong pagkain na tumatagal para sa buhay na walang hanggan. Eternal life. Kaya, doon po, nag-trigger sila. Okay. Nagalit po sila, lalo na po yung mga eskriba, pariseo, yung mga relihiyosong tao sa mga Hudyo, ay nagalit. Sinampar nila si Jesus, sino ka? Bakit ganun yung sinabi mo sa amin? Kaya dinala po nila si Jesus sa harap po ni Pilato. Pilato po ay gobernador galing sa Roma. Okay? Sabi po nila, eto si Jesus ay nagpapagulo sa amin. Ito yung problema, patayin mo siya. Alam po ni Pilato na si Jesus po ay walang kasalanan. Kaya, sabi po ni Pilato, alin sa dalawang ang ibig niyong pagkawalan ko sa iyo? Si Jesus ay sa kanan, sa kabila, isang mamatay tao, yung Barabas. Yung dalawa po ay itinayo. Akala po ni Pilato, pipiliin po ng Israel si Jesus sa halip ng itong murderer. Pero, ganito po yung sabi po nila. Ipako siya sa cross. Ipako siya sa cross. Okay. Bakit? Anong kasamaan ginawa niya? Pero basta ipako siya sa cross. Patain mo siya. Dahil sa kanilang galit. Okay. Ganito po yung sigaw po ng mga Israelita. Kaya si Pilato po ay nakugas ng kamay. Dahil alam po niya na si Jesus walang kasalanan. Kaya sabi po niya, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Alam ko wala siyang kasalanan. Kayo na ang bahala. Kayo ang bahala. Ibibigay ko siya sa iyo, pero yung kasalanan ay nasa inyo. Okay?
Dahil sumisigaw na kayong lahat ay ipako siya sa krus. Ayoko magkaroon ng gulo. Kayo na ang bahala. Sabi po nila, okay, kaming bahala kami. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Okay. Kaya, doon po, nag-umpisa na po yung suffering of Israel. Dahil po sa kanilang kasalanan, AD 70, okay. Noong AD 70 po, ikinala sila sa buong mundo. Kung saan man po sila pumupunta, pinapatay sila ng ibang mga bansa, Gentiles, tapos yung kanilang lupain ay naging tigang basurahan. Totally destroyed, baksak. Okay. May prophecy po patungkol sa kanilang suffering. Leviticus chapter 26 verse 33, kayo ay aking ikakala sa mga bansa, pagpubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo, at ang inyong lupain ay magiging isang ilang, at ang inyong mga lunsod ay basurahan. Leviticus. Okay. Ito po yung sulat po ni Moises. 3,500 years ago, isinulat po ni Moises kung ano ang mangyari sa bansang Israel. Ito po yung nangyari sa bansang Israel sa loob ng 2,000 years. Okay. Di ba maganda po yung promise po ng Diyos kay Abraham? Ano po yung promise po ng Diyos kay Abraham? Gagawin kitang malaking bansa. Okay. Ikaw ay pagpapalain. Ibibigay ko sa iyong lupain. Pero ang nangyari sa kanila ay parang malayo doon sa promise po ng Diyos. Dahil sa kanilang kasalanan, dahil tumanggi po sila kay Jesus, tumanggi po sila sa katotohanan, ito po yung nangyari. Okay. Suffering history of Israel. Okay. AD 70, 1.1 million na Hudyo ay killed by Titus. Diaspora, ito po yung history. Ikinala sila sa buong mundo. Tapos, almost 2,000 years, kung saan man po sila pumunta, pinapatay sila, tapos pinapalayas po sila. Yung Second World War, 6 million na Hudyo po ay namatay by Nazi. Ito po yung Adolf Hitler. Ito po yung concentration camp. So, dito po sila, tinipon. Binaril po sila. So, hinukay po. Binaril po sila sa harap ng hukay na ginawa po nila. Ito po yung bangkay. Damit, sapatos, yung salamin, yung mga ngipin, ginto ay tinanggal, ginawang golden bar, ginamit sa gera. Walang awas sa mga senior. So, walang anesthesia, binuksan yung tiyan, yung mga utak. So, maraming mga medical experiment ay ginawa ng German doctors. So, ginamit po yung mga poisoning gas. Ipinasok po sila sa shower room, ganito po, pero sa loob ng, yung lumabas po dun sa faucet po hindi tubig, yung poisoning gas, Zyklon B, ay namatay po sila within 5 minutes. Tapos yung kanilang, yung mga bangkay ay nasunog. Walang awa sa mga bata. So, ang kanilang sinabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. So, panoorin po natin yung video clips. Sa mga concentration camp na gaya nito, milyon-milyong Jews ang pinahirapan at pinatay ng mga Nazi sa Europa sa pamumuno ni Adolf Hitler.
So, from the gas chamber, kung saan hinuhulog yung poison from holes in the ceiling, for about 700 people, diretso yung kanilang katawan dito sa mga crematorium. Ang sabi, every day, about 340 bodies were burned in this crematorium. Marami raw ito dati, but only this one survived. Halos 80 taon na ang nakalilipas. May ilang pinalad, kabilang na ang nooy 6 na taong gulang lang na si Brigitta Wax. I remember the Nazis coming up to our apartment and taking my father. And I remember that my parents were very nervous when we left. And they had to pack whatever they could and just take it. Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Manuel Quezon, buong pusong tinanggap ng Pilipinas ang mga tumatakas na Jew. Some people tried to get to the United States or some of the other countries, but most countries had very strict quotas and didn't provide visas. So the fact that the Philippines allowed us to come in was wonderful. 1,300 sa kanila na biyayaan ng Philippine Visa. Bumalik sa Pilipinas kamakailan ang ilan sa mga dating refugee para ipalabas ang dokumentaryong Rescue in the Philippines, Refuge from the Holocaust. Sa opisyal na imbitasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, sa likod ng mga ngiti sa kasiyahan, matagal mang panahon na ang lumipas, bakas pa rin sa mukha ng mga nakaligtas ang abot langit na pasasalamat. So, unang Korinto chapter 10 verse 11. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. God's chosen people. Okay? So, binigyan sila ng maraming mga magagandang promise, pangako ng Diyos. Pero bakit ganito po yung nangyari sa kanila? Almost 2,000 years. Very special country, Israel. Saksi sila ng Diyos. So bakit ipinakita ng Diyos ganito pong bagay sa atin? So para ma-idea po tayo about God. Okay. Tanungin po natin sila. Okay. Tanungin po natin yung bansang Israel, anong kasalanan ginawa ninyo? Bakit gano'n ang grabe yung history ninyo? Anong kasalanan? Okay. Ano po yung sagot po nila? Pumarito si Jesus sa mundong ito. Nakita po namin yung kanyang mga ginawang, mga dakilang gawain, saka yung mga miracles. Narinig po namin yung kanilang mensahe. Ang kasalanan namin ay tumanggi kami sa katotohanan. Bakit tumanggi sila sa katotohanan? Tumanggi sila kay Jesus
The same meaning. Tumanggi sila sa katotohanan. Si Jesus is the way, the truth, the life. Bakit tumanggi sila kay Jesus? Dahil yung focus po nila ay material na bagay, material na blessing. Hinahanap po nila si Jesus para kumain at mabusog. Yun ang alam ng Diyos. The same reason, maraming tao po ay lumalapit sa Diyos. Yung kanilang prayer, panalangin sa Diyos, ay para sa kanilang plano. Sana ganito pong Panginoon. Okay? Wala po silang pakialam sa kalooban ng Diyos. Yun po yung reason bakit dumaan po sila sa ganitong pagturusa. Yung kanilang blessing, yung kanilang pagpapala, yung sumpa ay nangyari dito sa lupa. Pero yung parusa na mangyari sa mga hentil ay hindi po mangyari dito sa lupa, kundi mangyari sa walang hanggang impyerno. Lesson po ito sa kanila. Kailangan po natin makuha yung mahalagang lesson sa kanila. So, bilang example, halimbawa, yung pangaral lesson po sa atin po ito. Kaya, sana po sa itong Bible seminar, kailangan din po natin makilala ang Diyos. John chapter 17 verse 3, sabi po doon, ito ay buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na ang isang Diyos na tunay as si Jesucristo na inyong sinugo. Yung pagkakilala sa tunay na Diyos. Pagkakilala sa kay Jesucristo, yun po yung relation po natin sa Diyos, yun po yung buhay na walang hanggan. Kaya bukas po, so pag-aralan po natin patungkol sa kanilang restoration. So after 2,000 years ng sufferings po ng bansang Israel, sa ating panahon, bumangon po sila muli. Okay? Ito po yung isang napakahalagang signs na malapit na po yung second coming. Yung kanilang restoration, saka yung mga nangyari sa ating panahon, yung mga gera, bakit dumaan po tayo sa COVID-19, bakit po maraming mga bali-balita ng mga gera nangyari sa ating panahon. So meron po yung reason sa Biblia. So bukas po, mas interesting. Okay? Kaya, ang tanong ko po, babalik po kayo bukas? Ako po, babalik bukas. Kayo po, babalik? Okay. Kahit busy po kayo sa maraming bagay o pagod, pero yung Bible seminar po ito ay para sa inyo. Hindi po ang tao nag-invite sa inyo. Ang Diyos po ang nag-invite po sa inyo sa itong Bible seminar. Hindi po nakataon, nandito po kayo. May kalooban ng Diyos. Kaya sana po, lahat po nandito ngayon ay makita-kita muli bukas. Let's pray. Manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya. At nakita po namin kung gaano kadakila ang inyong kapangyarihan na napatunayan sa maraming mga ebidensya na nangyari sa kasaysayan ng mundong ito. Nawa lahat po ng mga nakikinig sa itong Bible seminar ay makarating sa tunay na kaligtasan. Ingatan niyo po silang lahat sa kanilang pag-uwi. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.